Pag-asa'y magkakamtan, basta tayo'y magtulungan. Sulong kabuhayan tungo sa pagyabong para sa mamamayan. Isang panibagong araw ng pagsibol sa lahat. Malugod naming inihahatid sa inyo ang 8th episode ng mga kwento ng tagumpay at kabuhayan ng Sustainable Livelihood Program o SLP mula sa Kagawaran ng Kagalingan at Pagpapaunlad Panlipunan o DSWD. Ako po si Rafi Daisog at ito ang SLP Kwentong Sibol. Sa pamamagitan ng SLP Kwentong Sibol ay napapatotohanan natin o na-humanize ang mga istorya sa likod ng mga titik at numero na ipapakilala at naiaabot din natin ang programang SLP sa mga komunidad na dapat siniserbisyuhan nito. Bago ang lahat ay iniibitan ko na i-like at i-follow ang aming FB page, ang DSWD Sustainable Livelihood Program, gayon din ang FB Live na ito. Gamitin lang natin ang ating mga official hashtag, bawat buhay mahalaga sa DSWD, SLP Kwentong Sibol. Maaari rin kayo mag-comment o mag-share sa kabuuan ng ating programa at sisikapin naming sagutin ang inyong mga katanungan. Sa ating pagbabalik ay makakapanayam natin ang National Program Manager ng Sustainable Livelihood Program, walang iba kundi si Director Miramel Garcia Lacsa. Tatalakayan natin ang mga plano at mga aktibidad na isasagawa ng programa sa taong ito. Ito at marami pang dapat ninyong abangan sa aming pagbabalik. Muli, ako po si Rafi at magbabalik ang SLP Kwentong Sibol. Pag-asa'y magkakamtan, basta tayo'y magtulungan. Sulong kabuhayan tungo sa pagyabong para sa mamamayan. Muling nagbabalik ang SLP Kwentong Sibol. Isinagawa ng SLP ang Year Starter Planning Workshop para sa taong 2025 na itong ikalima na hanggang ikapitong araw ng Pebrero, kung saan bukod sa pagbabalik tanaw sa mga accomplishments, implementation process at challenges na kinaharap ng programa noong nakaraang taon, naging bahagi rin ng aktibidad ang pagpaplano para sa mas epektibong implementasyon ng SLP sa hinaharap. Tampok dito ang pagtatakda ng mga SLP field offices ng kanilang implementation commitment plan, kung saan ay tinatalaga nila ang mga targets na layuning makamit ng programa para sa taong 2025. Ngayon, upang mas mailatag at maipaliwanag sa atin ang tutunguhin ng programa sa taong ito, makakasama natin ang National Program Manager ng Sustainable Livelihood Program, walang iba kundi si Director Miramel Garcia Lacsa. Magandang araw po, Director Mai. Welcome po sa SLP Kwentong Sibol 8th episode. Yes, magandang araw sa iyo, Rafi, at sa lahat ng mga nanonood o nakikinig sa atin, isang mayabong na araw din sa inyo. At ako po ay natutuwa at muling nakabalik dito sa ating SLP Kwentong Sibol FB Live dahil first of all, I would like to congratulate you and all the team of the CBCS Rap dahil pang 8 episode na natin ito ng ating SLP Kwentong Sibol FB Live. Kasi we could say that I think you would agree with me, Raf, that ito ay isa sa epektibong pamamaraan natin kung saan, o inisyatibo ng programa kung saan mas naibibigay natin yung tamang impormasyon doon sa mga nanonood or doon sa mga publiko na nakikinig sa atin kasi alam naman natin na nagkalat na sa panahon na ito yung tinatawag nating fake news, di ba, Raf? Yes po, tama po Director Mai, no? Salamat din sa pagbibigay diin, yung importansya po ng Kwentong Sibol, na hangad lang naman po natin na laging pong magbigay ng wasto at angkop na impormasyon para po sa ating mga taga-subaybay. Tama. And speaking of information dissemination, Director Mai, kamakailan lamang ay nagsagawa nga ang Sustainable Livelihood Program ng Year Starter Planning Workshop para sa taong ito. Kaugnay nito, ay maaari niyo po bang ipaliwanag sa ating pong mga manunood kung ano-ano ang mga thrust and priorities po ng programa? Yes, Raf. So sa taong 2025, meron tayong actually 10 na nakatala sa ating thrust and priorities. But of course, I would not be mentioning the 10. I would just highlight some of these thrust and priorities that we have at the Sustainable Livelihood Program. Unang-una sa lahat, yung pagbibigay ng livelihood support sa 4Ps beneficiaries. Alam naman natin, Raf, di ba, sa ating Sustainable Livelihood Program, ang priority participants natin are those 4Ps beneficiaries who are about to exit to the program. Kasi nga, di ba, as much as possible, we would want na tuloy-tuloy yung pag-angat nila sa buhay. Kaya
ang Sustainable Livelihood Program would assist them to have a micro-enterprise or matulungan natin sa kanilang employment. Pangalawa naman, Raf, sa ating trust and priorities for the Sustainable Livelihood Program, yung pagbibigay naman natin ng livelihood assistance sa iba pang mga individual, pamilya at komunidad na nakapaloob sa prioridad ng ating kagawaran. Siyempre, sabi ko nga kanina, priority ang 4Ps. But then again, we are also providing this assistance to other individuals and communities who may be needing the livelihood assistance. Siyempre, sila din ay gusto nating matulungan pa din na mapayabong or mapaunlad yung kanilang pamumuhay. At kabilang din sa ating trust and priorities, Raf, yung mapalakas yung ating advokasya ng programa at mapabuting ating knowledge management para sa mga stakeholders. Noon pong 2024, we would just like to share, Raf, no, sa mga nakikinig sa atin at nanonood, nagkaroon ng tinatawag na Knowledge, Attitude and Practice o CAP survey ang DSWD. At lumabas doon sa survey na yon ng ang SLP ang pangalawa sa pinakakilalang programa ng DSWD, and we are happy for that. Pero syempre, mas gugustuhin pa rin natin na sa mga this year and the coming years ay kumbaga magiging a byword, di ba? Or magiging top of mind yung Sustainable Livelihood Program kapag halimbawa pinag-uusapan ng DSWD. So parang, okay, Department of Social Welfare and Development, so yung mga tao, yung publiko, ay, Sustainable Livelihood Program yan. So, iyan, ang isa sa ating mga tututukan ngayon. At syempre, kagaya din ng ating advokasya dito sa ating SLP Kwentong Sibalano, mas ma-reach natin yung mga publiko, lalong-lalo na sa mga geographically isolated and disadvantaged areas, dun sa mga impormasyon, tamang impormasyon tungkol sa Sustainable Livelihood Program in terms of ano nga ba si SLP, sino nga ba ang mga sineserve nito, at ano nga ba yung proseso ni SLP, At maliban sa mga ito, Rap, I would like to give a particular emphasis on another thrust and priorities of the Sustainable Livelihood Program, which is yung tinatawag nating institutionalization of the Sustainable Livelihood Program. Opo, para po sa taong ito, layunin po ng ating SLP or ng SLP NPMO and the rest of the SLP RPMOs ang maisabatas ang ating Sustainable Livelihood Program through national legislation under the DSWD 2025 Legislative Agenda. So bakit siguro tinatanong ng publiko, bakit kailangan pang maisabatas ang ating Sustainable Livelihood Program? Well, syempre po, kapag ang isang programa kagaya ng SLP ay meron ng batas, kagaya ng 4Ps, di ba? Mas sustainable siya in such a way na merong siyang siguradong pondo, stable yung kanyang pondo. Yes, so every year expected mo na yan, kahit papaano lumalaki at andyan lang yung kanya patentado lang yung kanyang budget. Next to that is yung kanyang security of tenure nung mga implementers natin. Alam naman natin gaano din kahirap lalong-lalo na sa ating mga field implementers. And if we have this law, if institutionalized na ang Sustainable Livelihood Program, mas meron tayong mga permanenteng posisyon dito sa ating Sustainable Livelihood Program. And given that, kung meron tayong stable na fund source and of course meron tayong maayos na posisyon sa mga implementers natin, mas mapapalawak pa natin yung programa at mas marami pa tayong matutulungan na mga potensyal na maging sustainable livelihood participants natin. So, yan ang ilan lang, Rap, na hopefully for this year and the coming years ay may sakatuparan natin sa Sustainable Livelihood Program. Thank you so much po, Director May. Napakayabong at napakataas ng mga tatahakin ng SLP o ng Sustainable Livelihood Program ng DSWD para sa taong 2025. Pero Director May, nais ko po sanang malaman o baka meron pa po tayong pwede pang sabihin sa ating pong mga manonood kung meron pa bang iba pang benepisyo na maging SLP or ma-institutionalize po si SLP. Yes, of course. Siyempre, kapag na-institutionalize natin ang ating SLP, yung magbibigay daan ito upang maging tiyak at stable
ang naibibigay nating tulong lalo na sa pagpapaangat ng buhay ng mga kalahok natin sa Sustainable Livelihood Program. At meron din po kaming nabalitaan na meron po tayong inisyatibo para po sa ating advocacy para maisulong ito. Ano po ang tawag? Definitely, Rap. Meron nga tayong tatawagin na SLP Atin To, o yung Advocacies Towards Institutionalization through Negotiation Leading to Transformative Opportunities. So we will be in full swing this year, Rap. So brace yourselves, ano po, dahil talagang kakaribin po ito ng Sustainable Livelihood Program. Dahil naniniwala po kami sa pamamagitan ng campaign strategy na ito, tayo ay magsasagawa ng iba't ibang information caravan upang maipakilala ang programa sa bawat sulok ng Pilipinas. Kumbaga, susuyurin po natin ang mga probinsya at makikipagkilala tayo sa mga legislators, kagaya ng ating mga congresspeople o yung ating mga senators, even our local chief executives Opo. sa mga cities, municipalities, and provincial local governments upang makakalap ng suporta para sa inisyatibong ito, lalo na ngayong tayo ay may mga bago at mas pinaigting na proseso sa ating implementasyon ng Sustainable Livelihood Program. Bago at mas pinaigting na implementasyon. Yes. Director Mai, maaari po ba nating sabihin na sa publiko kung ano po itong mas pinaigting at bagong implementasyon ng SLP? Nako, Rap, kung sinasabi nating nirebrand natin nung nakaraang taon yung ating Sustainable Livelihood Program. In fact, ang naging teaser nga noon SLP 2.0, 'di ba? And we issued Memorandum Circular number 7, series of 2023 o yung Revised Comprehensive Implementation Guidelines of SLP, kung saan doon natin ipinakilala yung ating 5-year sustainability plan ng Sustainable Livelihood Program. At ngayong taon naman ay magkakaroon tayo ng Omnibus Guidelines, Rap. Dito sa DSWD kasi, Rap, alam naman natin, gusto natin na laging napapabuti yung ating proseso. Kaya naman, noong nakaraang taon ay nagsagawa na ang kagawaran ng isang re-engineering study. Hindi lang ng SLP, kundi ng iba't iba pang mga programa ng ating kagawaran. But for SLP, mas tinignan natin kung papaano pa una, may streamline pa natin yung ating proseso. Syempre, para mas magiging mabilis at mas matulungan natin kaagad yung ating mga SLP participants. And of course, mas ma-improve at mas simplify natin yung buong proseso ng Sustainable Livelihood Program, because I believe even in the survey at doon sa mga implementasyon at monitoring natin ng ating Sustainable Livelihood Program, nakita din natin na ang isa sa nakikita nilang challenge sa SLP, medyo matagal daw. Opo. 'Di ba? Kaya yun nga, for this year, with the Omnibus Guidelines po natin, ay mas mapapabilis na yung ating implementasyon ng Sustainable Livelihood Program. And sa SLP, kasi po, hangad natin kung ano ang makakabuti para sa ating mga kalahok. Kaya naman, magtutuloy-tuloy tayo sa pagpapaunlad ng ating programa dahil ang goal po natin, laging mag-improve at makasabay sa mga pagbabago ng panahon at antas ng ekonomiya sa ating bansa. Kaya naman, inaasahan natin na sa taong ito ay may papakilala natin ang mga mabubuting pagbabago sa SLP tungo sa mas epektibong pagpapatupad ng ating misyon sa publiko. Ay, napakagandang mga salita mula po sa National Program Manager ng Sustainable Livelihood Program. Director Mai, maraming salamat at ibinahagi nyo sa mga manunood ng ating pong 8 episode ng Kwentong Yes. Sibol yung mga impormasyong ito patungkol sa SLP. At hindi pa po natatapos yung unang quarter ng taon, pero ang dami nang dapat kapanabikan sa Sustainable Livelihood Program. Pero Director Mai, kukunin na po namin ang opportunity na ito. Bago po namin kayo pakawalan, meron po ba kayong mensahe para po sa ating mga manunood? Ayun, dahil nga po kaabang-abang yung ating Sustainable Livelihood Program for this year, sana din po makasama namin kayo dito sa ating journey on how to better improve the Sustainable Livelihood Program implementation. Kasi nga po, di ba, kung mas mapapabuti yung ating implementasyon ng Sustainable Livelihood Program through your feedbacks, syempre, mas magiging responsive ang ating programa. At the same time, mas marami po tayong matutulungan at mas mabilis yung ating magiging implementasyon. But of course, rest assured that the whole of the SLP, yung ating pong workforce, inaayos din po natin ang kanilang sitwasyon in terms of their employment, Rap. Kaya nakatutok din nga po tayo doon sa ating tinatawag na
permanent or yung mga plantilla positions ng ating Sustainable Livelihood Program. And not only that, we will continue to capacitate as well Yes po. our workforce nang sa ganon, mas magiging quality yung ating service sa publiko. And of course, yun nga po, yung ating mga kababayan, sana po, tangkilikin po natin ang ating Sustainable Livelihood Program at sana yung mga natulungan na din natin, yung mga naging participants natin, sana po talagang ipagpatuloy natin na mas ma-improve pa natin at mapayabong yung ating mga livelihood projects nang sa ganon makita po talaga natin yung benefits ng ating 5-year sustainability plan ng Sustainable Livelihood Program dahil hindi po mangyayari ang lahat ng to kung hindi po tayo magtutulungan. Ayun. Maraming salamat po, Director Mai, sa magbibigay po ng inyong oras para makasama po namin kayo dito sa 8th episode po Yes. ng SLP Kwentong Sibol. At sana makasama pa po namin kayo sa ating mga future episodes. Yes, Ayan. of course. Para po sa ating mga manonood, wag po kayong aalis dahil sa ating pagbabalik ay makakapanayan po ni Miss Sally Bolo, ang isa sa mga huwaran at matagumpay na kalahok ng SLP na nanalo noong Gawad Sulong sa ilalim po ng Micro Enterprise Development Track. Ito po ang SLP Kwentong Sibol, 8th episode. Maraming salamat po. Pag-asa'y makakamtan, basta tayo'y magtulungan. Sulong kabuhayan, tungo sa pagyabong, para sa mamamayan. Muling nagbabalik ang SLP Kwentong Sibol. Taong 2011 noong umusbong ang Sustainable Livelihood Program na may malaking mithiin ang magbukas ng mas maraming oportunidad para sa mga kapwa Pilipino. Sa pagsisimula ng maliliit na negosyo o paghahanap ng trabaho, ang SLP ay nagbigay pag-asa sa mga komunidad na nais magtagumpay at magkaroon ng mas maayos na kinabukasan. Bukod sa gabay, suporta at pagmamalasakit sa ating mga field program implementers, naging susi rin ang pagsusumikap ng ating mga program participants sa pagsibol at patuloy na pagyabong ng kanilang mga negosyo at pamumuhay. Sa loob ng mahigit isang dekada, libo-libong negosyo na ang natagumpay na naitayo sa tulong ng SLP. Isang malinaw na patunay na kung may pagsisikap, malasakit at gabay ng SLP, mayroon tayong pag-asang umunlad. At isa sa mga halimbawa ng tagumpay na ito ay ang Aringay Veggies Agriculture Cooperative. Sa pamamagitan ng kanilang sama-samang pagsisikap, sila ay ginawaran bilang Best Micro Enterprise Development MD Association sa ginanap na SLP Gawad Sulong noong Agosto 30, 2024. At upang ibahagi sa atin ang kanilang kwento ng tagumpay, ngayon umaga ay makakapanayam ni Miss Sally Bolo, ang presidente ng Aringay Veggies Agriculture Cooperative. Ito ay walang iba kundi si Ma'am Emily S. Tukay. Sally? Sa ating mga viewers mula sa Luzon, Visayas at Mindanao, isang magandang araw ng pagsibol sa lahat. Ngayong umaga ay mapapakinggan natin ang kwento ng tagumpay ng Aringay Veggies Agriculture Cooperative mula sa La Union na ginawaran bilang Best Micro Enterprise Development Association sa nakalipas na Gawad Sulong 2024. Kasama natin ang kanilang SLPA President na si Emily S. Tukay at siya ngayon ay nasa kabilang linya. Ma'am Emily, maaari po ba kayong bumati sa ating mga manonood ngayong umagang ito? Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, magandang umaga rin po sa inyo, Ma'am Emily. Ngayong umaga, meron lamang po akong mga kaunting katanungan lang naman tungkol sa kooperatiba po ninyo. Bago po kayo maging miyembro ng Sustainable Livelihood Program o ating SLP, paano niyo po nalaman ng tungkol dito? Actually, ma'am, is 4-piece members po kami, beneficiary. And then, nagkaroon po ng contest ng Biointensive Garden. Kami po yung nanalo doon sa Biointensive Gardening po na contest na yun. And nagkaroon po ng premyo doon at doon po yung namin pinaikot yung premyo po namin. And then po, pumasok po si SLP doon at gusto niya gawing negosyo yung aming garden po. Ayan, at doon niyo po nakilala si SLP. Yes, ma'am. Ayan. Ngayon naman po, Ma'am, maaari niyo po bang ipakilala sa ating mga manonood ang inyong kooperatiba at kung paano po kayo nagsimula sa ganitong negosyo? Ang aming kooperatiba po ay Aringay Veggies Agriculture Cooperative, and
nagsimula po kami sa premyo po namin doon na 20,000 na pinaikot po namin. And then, dinagdagan po na SLP na ng pondo po namin. Doon po nag-boom yung negosyo po namin na gumawa ng noodles at saka vegetable chips. And although nag-training din po kami doon paano gumawa, and yun po yung noodles po ng like example kalabasa noodles po, yun po yung isang sinupply po namin sa supplementary feeding program po. And ngayon as of now po gumagawa po kami ng mga veggie chips pag may mga umu-order din po sa amin and mga resellers po namin, ma'am. Yung mga product po namin is yung kalabasa chips, talong chips, okra chips, sitaw chips, malunggay chips, and kangkong. And may bago po kaming product po ngayon na rice cookies. Yun po yung hindi ko nasabi kanina, ma'am, na rice cookies. Actually, yun po yun din po yung isang product na sinupply po namin ng 14th cycle ng supplementary feeding program po. Ayan. And ngayon po, ma'am, is yung yung garden po namin is doon po din po kami kumukuha ng mga gulay na ginagawa po naming chips. Ayan, kumbaga parang farm to table, no, ang datingan ng Aringay Agriculture Cooperative. Ayan, kayo din po, no, ay nagsusupply na dito sa supplemental feeding na programa din ng DSWD. Yes, ma'am. Ayan. Ngayon naman po, Ma'am Emily, maaari niyo naman po bang ikuwento sa ating mga manonood kung paano kayo natulungan ng SLP sa inyong buhay? Ganon din po, no, yung mga kasama ninyo sa inyong kooperatiba ngayon. Napakalaking tulong po ng naitulong na SLP. For example po sa akin na solo parent, kasi po may 4 po akong anak, and yun po yung pinagkukuhanan ko po ng allowances ng mga anak ko, and yun po yun din ng isang kinabubuhay po namin na pamilya. Actually po, yun po yung panganay ko po nag-graduate na po siya na teacher, and then yung pangalawa is 3rd year college, as yung pangkatlo po is 2nd year college, and then yung bunso ko po is magka-college na din po sa susunod. Napakalaki talaga pong tulong do. And nagkaroon po kasi sa farm po kasi konti lang po naman ang kita, so napakalaki talaga, may extra income na po kami, hanap buhay. Yun po yung at nagkaroon din po kami ng mga trainings na napakalaking tulong po sa amin yun, kasi marami kaming natutunan po. And hindi lang po doon sa trainings, yun po yung naging confident na din po kami, kasi dati po kasi mahiyain po kami, and ngayon pwede na po kaming makipag-usap kahit politiko man po or mga government employees, kayang-kaya din namin makipag-usap po sa kanila. Ayan, kumbaga malaki na po, no, yung mga naging improvement, malayo na ang narating. Ayan. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Salamat, Ma'am Emily. Ngayon po, kung kayo naman po, no, ay may payong maibabahagi sa ating mga kababayan na nangangarap din na magkaroon ng ganitong uri ng negosyo, ano po yung nais niyong iparating sa kanila para magtagumpay po sa ganitong larangan o negosyo? Ang ipapayo ko lang po sa mga naghahangad din na magkaroon ng ganito, ma'am, is dapat magtulungan, magkaisa. Yung mga hindi napagkakunawaan, dapat kausapin ang isa't isa, or pag-usapan sa kooperatiba, hindi yung ilalabas mo na yung problema na hindi pa pinag-uusapan sa loob. And hindi sa lahat ng araw ay malaki ang kita dito, ma'am. Dapat hindi mo sukuan yung kumbaga kung lugi ka, huwag mong susukuan yun. Dapat mag-isip ka ng ibang mga pagkakakitaan, or dapat din may dapat din magkaroon ng magandang relasyon sa inyong LGU, ma'am. Kasi napakalaking tulong sila. Maganda dapat ang kooperasyon mo doon, and then palaging magpasalamat sa lahat na nagbibigay ng tulong sa iyong kooperatiba, ma'am. Yun po, ma'am. Ayun. Salamat, Ma'am Emily. Kayo, ma'am, ay nagsimula no bilang isang asosasyon hanggat kayo'y naging kooperatiba. Ilan po ba kayo naon, ma'am, bago kayo maging kooperatiba? Dati, ma'am, 30 po, pero ngayon is 37. Kunti lang po nagdagdag kasi po hindi pa po namin na-open po sa ibang mga lugar yung kooperatiba po namin, ma'am.
Pero may plano po tayo mag-expand para sa Yes, ibang ma'am. lugar? Meron po, ma'am, meron. Para po maging mas marami yung members, and then at the same time mas marami yung pondo na gagamitin kung halimbawa magkakaroon ng ibang mga negosyo, ma'am. Ayan, ako magandang plano no para sa Aringay. Ngayon huling katanungan na lamang po Ma'am Emily bago tayo magtapos. Paano po kaya kayo pwedeng mapuntahan o kaya naman makontak ng ating mga manonood kung nais po nilang bumili no ng inyong produkto? Mapupuntahan po nila kami sa aming bayan sa Aringay, La Union, Aringay. Makikita po yung production office po namin sa Aringay Municipal Hall, and mayroon din po kaming contact numbers. May Facebook page po kami na Aringay Veggies, and mayroon din po kaming sinusuplayan doon sa La Union 2nd District Congressional Office sa Balintawak, Quezon City. And mayroon din po nagsusupply din po kami sa Department of Agriculture Region 1 dito sa La Union, ma'am. And mayroon po din doon sa Bacnotan, La Union, and may mga iba't ibang resellers din po kami, ma'am. Sa mga Ayan, supply din po kami. Sa mga eskwelahan din. Ako marami palang outlet no ang Aringay. And then kayo din ma'am ay may Facebook page, tama po ba? Yes, ma'am. Aringay Veggies po yung pangalan ng Facebook page po namin, ma'am. And kahit po din, willing din po kaming magbigay yung mga cellphone numbers namin na mga members, ma'am, kung hindi nila makontak yung number po namin sa Aringay Veggies, ma'am. Ayun. Pero kung sakali maaari po ba mag-message doon sa inyong Facebook para maka-order po ng inyong mga produkto? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Doon po sa Facebook page po namin. Kahit doon Ayan. sila. Ayan, maraming salamat po Ma'am Emily. Ngayon sa ating mga manonood, kung nais niyo pong bumili o mag-order ng produkto ng Aringay Veggies Cooperative, maaari lamang po kayong mag-message sa kanilang Facebook page. Ayan, puntahan niyo lamang po, bisitahin at makikita niyo rin po yung listahan at mga pictures po ng kanilang produkto doon. Ayan, again, maraming salamat Ma'am Emily sa inyong pagpapaunlak na kayo ay aming makapanayam ngayong umagang ito. Ngayon, sa ating mga viewers din, nawa ay hindi lamang po kayo natuto, kundi na-inspire din po kayo sa kwento ng kabuhayan at tagumpay ng Aringay Veggies Agriculture Cooperative. Sila po ay patunay na malayo ang nararating ng pinagsamang pagsusumikap at tamang pagpapalago ng tulong na mula sa gobyerno. At dyan na po nagtatapos ang ating panayam sa umagang ito. Gayunpaman, huwag po kayong mawawala dahil muling magbabalik ang SLP Kwentong Sibol matapos lamang po ang ilang patalastas. Pag-asa'y makakamtan, basta tayo'y magtulungan. Sulong kabuhayan, tungo sa pagyabong, para sa mamamayan. Muling nagbabalik ang SLP Kwentong Sibol. Kanina ay ating napakinggan ang kwento ng tagumpay ng Aringay Veggies Agriculture Cooperative. Ang kanilang tagumpay ay isa sa mga maituturing na pundasyon ng pag-usbong, pagsibol at patuloy na pagyabong ng mga komunidad. Ngayon, masasaksihan natin ang mga produktong gawa at ipinagmamalaki ng ating mga program participants mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ang mga produktong ito ay bunga ng kanilang sipag, determinasyon at pagiging malikhain. Kaya huwag na nating patagalin pa. Kasama natin sina Miss Ezzy Corpio at Miss Josie Bongon upang ihatid sa atin ang mga kwento sa likod ng mga bawat produkto. Ezzy at Josie? Thank you, Rapi. Sa ating mga viewers mula sa iba't ibang panig ng bansa, isang mayabong na araw sa inyong lahat. Welcome sa Sibol Product Showcasing segment. Alam mo ba, Ezzy, sobrang excited na ako ngayong araw. Bukod sa fact na Friday na ngayon, kung saan karamihan sa atin ay looking forward sa weekend. Mas ikinai-excite ko ang pagtampok ng mga produkto na gawa ng ating mga program participants. Pero, hindi lang yan. Dahil tampok din natin ngayong araw ang kwento ng sipag, tiyaga, at dedikasyon ng ating mga program participants. Kaya naman, simulan na natin. Unahin natin ang kahanga-hangang produkto mula sa Luzon! Mula sa Cagayan Valley, tampok natin ngayon ang isa sa mga ipinagmamalaking produkto ng Naanos San Manuel SOP Association mula sa Naigilan, Isabela.
ang high-quality rattan nameplate na gawa ni Ginoong Roque G. Malana. Tingnan mo naman ang kalidad niyan, Essie, at ang True. craftsmanship at ang materyales, kitang-kitang pulido ang pagkakagawa. Ayan, tama ka dyan, Miss Josie. Kasi kalimitan ng mga na-featured natin na product dito ay yung mga bags, lamps, organizers, at basket. Kaya naman, very amazed ako, Miss Josie, nung makita ko itong nameplate na ito. Di ba? Very aesthetic, very demure, very cutesy, at eco-friendly pa. Eco-friendly! Yan sabi! At nakakabilib pa rito. Bukod sa pangalang ipapalagay, pwede ka ring magpa-customize pattern, design, shape ng base ng nameplate, size, font, at iba pa. At sa halagang 1,000 pesos only. 1,000? Yes, meron ka ng rattan nameplate. Nameplate, ma. Pwedeng ipan-display ng sa office, sa sala o kahit sang sulok ng inyong bahay or office. Yes, at bukod pa dyan, perfect din itong pangregalo sa inyong mga loved one, friends, at lalong-lalo na dun sa mga friends nyo nakakapasa lang sa board exam. Kaya kung hindi pa kayo nakapag-take ng board exam, sign nyo na to mga beshi. So, kung interesado kayong bumili ng mga rattan nameplate na ito, maaari nyo ang i-message si Ginoong Roque G. Malana sa numerong 0946-052-7762. Inuulit ko, kung kayo ay interesadong bumili ng mga rattan nameplate na ito, ay maaari nyo i-message si Ginoong Roque G. Malana sa numerong 0946-052-7762. Oh, grabe, Essie. Grabe Made with talaga. love and dedication ang mga rattan nameplate na ito. Ngayon ay mas naiintindihan ko kung bakit ganito katibay at kaelegante ang mga produktong Yes. ito. Kasi naman, talagang kailangan natin itong ipagmalaki sa buong mundo. At speaking of handcrafted products, gusto rin nating i-flex sa ating mga viewers itong Philly Made products na ipinagmamalaki ng San Isidro SOP Association. Ayan. Ilan sa mga ito ay ang Philly bracelet, Philly necklace, at Ma'am, Philly mukhang oil extra. Nagdadala ka pa dyan pumipiyok-piyok ka pa dyan Ay, sorry naman, be. Be, di Ayan. ganito yung practice natin kahapon, ma. Excuse Wala me piyok po. yun. Ako na ba? Ayan! Wow! Ang plastic tuloy ng wow, ma. Pero nakakawaw naman talaga, di ba? Alam naman natin na tinugurian din naman na Philly Capital of the Philippines ang Bicol region at kilala sila sa mga kanilang Philly nuts, candies, Philly tarts, Philly jam, at usually yung mga food products, di ba ma? At ang interesting ng innovation and creativity ng San Isidro SLPA dahil talagang na-utilize nila yung lahat ng parts ng pili fruit at sino ba naman na mag-aakala na ang pili bracelet at pili necklace na ito ay gawa pala sa pili shells. Hindi mo alam yun, ma. At hindi ko din alam kasi ngayon ko lang siya nabasa. Wow. Pasensya na. Na for just around 50 to 75 pesos, may accessories ka na perfect not only for the boho team parties or look, swak din ito sa inyong summer OOTDs. Yes, alam mo ba, Essie? Bukod Hindi nga ko dyan pa sa alam, mga... Ha? Bakit hindi mo Kasi alam? hindi mo pa sinasabi. Kasasabi ano mo. yun? Sorry, Eto nangunguna kay. kasi. Alam mo ba, eto na nga, Ano sinasabi ko na? sa'yo, bukod sa pili bracelet at pili necklace, meron din silang pili oil extract. Kaya Parang naman sa wala mga... naman tayong pili oil dito. Ay, nabili na kasi, Essie. Ah. Kasi mabili talaga siya. Kasi maganda siya, ma. Yes. Kaya mag-buy na din kayo. Kaya nga sa mga hashtag skincare is life nating viewers, highly recommended ito for just 50 pesos only. Sobrang mura? Yes, sobrang 50? mura. Gaganda ng yung skin. May moisturizer at rejuvenate ka pang skincare. At dahil ang pili oil ay mayaman sa antioxidant, vitamin A and E. At abot kami nyo na talaga ang clear skin kagaya mo dito dahil 100% natural ingredients ang gamit dito. Kung nais ninyo bumili ng mga produkto, likha ng San Isidro SLP Association, maaari kayong mag-message kay Ginang Elizabeth Nagera, SLPA President sa numerong ito, 0909-121-8987. Ulitin ko po para maging magandang ang inyong skin katulad ni SCB. Yan. 0909-128-8987 po. Ayan, samantala, ang ating next featured product ay mula naman sa Northern Mindanao. Mindanao! Ang nylon bags na ito ay gawa ni Ginang Ellen Amper
ng Isidro Talakag, Bukidnon. Sa halagang 300 pesos lamang ay meron ka ng matibay, makulay at napaka-practical na high-quality nylon bag. Ayan, paggamit nito sa palengke, di ba, ganda yung tawag sa atin. Ganda, bili ka na. Pag hawak nito, ang tawag sa inyo, Madam, bili na kayo, Mel. Bili na kayo. Suki. Ayan, wait lang. Parang wala sa script yon. Sandali. Ayan, gawa ito sa recycled plastic straws. Kaya maliban sa pagiging environmental friendly, wait lang, nawala ako. Eto na, maliban sa pagiging environmental friendly, hindi lang ito matibay, waterproof pa. Ano sabi ng waterproof? Ayan, kita-kita naman ang siksik, liglig at nag-uumapaw. Pulidong-pulido ang pagkakahabi ng straws na nakakadagdag sa kanyang durability. Ang sabi ng durability. Kaya perfect ito para sa iba't ibang gamit. Gaya nga na sinabi ko kanina, pampalengke, pang-grocery in a very stylish way. Yes. Ay, yung bongga pala niyan, no? Yeah. Nakakabilib ang diversity Bongga ng design. kaday. Yes, at ang Yes. colors nito. Ay, siguradong stand out ka sa palengke, be. Sabi mo nga, madam ang Stand tawag out sa'yo. daw? O kaya sa grocery. Siyempre, Dahil alam sa ko, unique gamit patterns. mo tong mamenk-menk na Di bag. ay Ano catching tawag ka talaga dito, ma? dyan ng mga bag na yan. Oh, sige, Sa mga naghahanap sige. naman po ng bag na hindi lang practical pero napaka-fashionable din, ito ang sagot mo. Pwede mo po itong ipang regalo sa nanay mo, B, at saka sa lola, tita, o kahit sa mga kaibigan mo. Siguradong matutuwa sila dahil sa kanyang matibay na materialis at chic na design. Chic, ma. Chic Anong ba? chic? Ano ba, B? Chic. Akala ko chicken. Chic, ma, yun. Chic Akala ko kasi design. chicken. Grabe ka Chic. naman. Anong chic? Di naman to chicken. Akala ko kasi chicken, B, Ma, mag-aalas 12 chic na. Gutom na design ako. ito. Okay. Ay, pasensya na, ma, ha? Eto na, Mm-mm. bibilisan ko na. At kung kayo ay interesadong bumili ng mga nylon bags na ito, pwede niyong i-contact si Ginang Elenith Amper sa numerong 0905-035-5551 at sa numerong 0930-03-30180. Ayan. At dito na nagtatapos ang ating Sibol Product Showcasing. Ay, nakakasad. Pero wag kayong mag-alala. Ito naman, nalungkot agad kayo. Dahil sa susunod na episode ay mas marami pa kaming i-feature na high-quality products na gawa ng aming mga program participants. Muling magbabalik ang kwentong Sibol pagkatapos ng ilang patalastas. Okay na to? Pag-asa'y makakamtan, basta tayo'y magtulungan. Sulong kabuhayan, tungo sa pagyabong, para sa mamamayan. Muling nagbabalik ang SLP Kwentong Sibol Episode 8. Kanina lamang ay nasaksihan natin ang ilan sa mga ipinagmamalaking produkto ng iba't ibang SLP associations mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ang mga produktong aming tinampok ay katibayan na malayo na ang narating ng mga pinagsama-samang sipag at dedikasyon pagdating sa pagbuo ng mga pangarap. Mula sa mga maliliit na kapital ay napalago ito ng ating mga kalahok sa tulong ng mga kanilang pagpupursige at maayos na paggamit ng pondo mula sa gobyerno. Kaya naman hinihikayat namin ang lahat na suporta ng produktong ito na gawang lokal at gawang SLP. At dito nagtatapos ang ating Episode 8 ng SLP Kwentong Sibol. Mula sa bumubuo ng Sustainable Livelihood Program, kami ay nagpapalasalamat sa inyong muling pagtutok sa SLP Kwentong Sibol. Gayon din nais naming magkasalamat sa mga taong nasa likod ng episode at araw na ito. Una sa lahat ang aming butihing Program Director na si Director Miramel Garcia Laksa, sa SLP NPMO crew at sa ating mga regional officers. Offices mula sa DSW Field Office 1 na sina Rads Bismonte at sa lahat kami po ay nagpapasalamat din sa lahat ng walang sawang tumutok sa ating SLP Kwentong Sibol. Hangad namin na sa pamamagitan ng SLP Kwentong Sibol ay mas marami pa ang maabot ng kwento ng ating mga program participants, magbukas ng mga oportunidad bilang inspirasyon at paalala na kailanman ay walang hadlang sa pagkakaroon ng isang maginhawa, sapat at pantay-pantay na paraan ng pamumuhay. Hangad namin dito sa SLP ang asenso ng mga Pilipino dahil bawat buhay ay mahalaga sa DSWD. Hanggang sa muli, maraming salamat po. Ako po si Rafi
SLP, Kwentong Sigbol. SLP, sulong kabuhayan tungo sa pagyabong. Pag-asa'y makakamtan, basta tayo'y magtulungan. Sulong kabuhayan tungo sa pagyabong para sa mamamayan.